Salubungin po natin ng malakas na palakpak ang Panginoon.
Gaya po ng pinahayag ng aming awit, maghari ka, Jesus. Sa buhay po ng bawat isa sa amin, sa mga pamilya po namin, sa iyong iglesia, sa aming komunidad, kung saan nyo kami nilagay, Panginoon Diyos, mangyari. Nakakitaan po kami ng pagpapasakop sa inyo bilang aming hari. Lahat-lahat sa amin ay pag-aari ninyo. Ngunit may katiyakan po kami bilang hari. Gaganapin niyo po, Panginoon Diyos, ang inyong papel. Poprotektahan niyo po kami na napapaloob sa iyong kaharian. Maghahari po ang kapayapaan at ang katwiran. At ang kapuspusan ng iyong kayamanan ay nilalaan po ninyo sa inyong mga nasasakupan. And thus, O God, it will be our prayer. Reign, O Jesus. Reign over us, over our lives, in our hearts. Sit on the throne of our lives, O God. Subok na po namin ang katotohanan ito. Kita namin at naranasan patuloy sa araw-araw ang iyong katapatan, ang iyong kabutihan, O aming Diyos. At kitang-kita namin sa aming mga kaisipan, sa aming kalooban. Nakaluklok kayo sa inyong trono sa kalangitan, nakatunghay sa amin, at ibinubuhos ang iyong pagpapala. Nawi ka nga po ng iyong mga salita, walang sapat na pagsidlan. At ang pagsambang ito na sama-sama ng iyong mga anak, di lamang sa lugar na ito, kundi sa iba pang mga lugar na may pagtitipon-tipon ang iyong mga lingkod, ang iyong mga tinawag sa kaligtasan at pagkilala sa iyo, Ama, isang paraan lamang ng paghahayag. Pagganti namin sa iyong katapatan. At subok na namin sa maraming mga pagkakataon, sa kabila ng ang habol-habol namin, tila baga yung iyong kamay na nagpapala. At bihira naming maalala yung katotohanan na mabuti sa lahat, mukha ninyo ang aming hanap-hanapin. Allow, Lord, that this worship experience be acceptable to you. Siyasatin niyo po ang aming mga puso ngayon, O Ama. Gaya po ng pambungad na panalangin kanginay, dalangin namin, dalisayin niyo ang laman ng aming mga puso. Alisin po ninyo, tanggalin po ninyo ang namang pwedeng maging balakid sa pagsambang ito na hindi nyo matanggap, Panginoon. Magpakahayag po kayo sa inyong mga salita. At itulot, Ama, na hindi ito papasok sa isang tainga at lalabas sa kabila. Sa halip, merong pagsunod na aming ihahayag bilang tugon, Panginoon. And thus, it will change us from within. At yung inahanap-hanap po namin na pagbabago sa aming kapaligiran, maaring hindi po mapangyari yon kung una sa lahat, walang pagbabago mula sa aming mga kalooban. Bago kami makahanap ng pagbabago sa kanino man, itulot po, Ama, ayon sa liwanag ng iyong salita and by the prodding of the Holy Spirit, change, O God, change your people. Marami po kaming ikinalulungkot, ikinagagalit na mga balita sa mga nangyayari sa amin, Panginoon Diyos. Mismo sa aming bayan, maliliit na may tuturing pero nagdudulot ng kahihiyan sa mundo sa aming bayang Pilipinas. Yung pagnanakaw sa mga gamit ng mga pasahero sa NAIA, yung pong sugar smuggling,
yung pong mga posibleng transport strike, yung pong mga pagkamal ng salapi, yung pong mga hazing na ginagawa po ng mga fraternities at pumuputi ng buhay, at marami pa. Yung pong marami pang mga kaso ng incest, lalo na po itong mga nagdaang pandemya. Yung ibang mga krimen, yung mga patayan sa kalye, yung mga pagpananambang sa mga government officials, local and national. Marami, Panginoon. Oh God, we pray. Kahabagan niyo po kaming patuloy, O aming Ama. Let your righteousness reign over this country. Convict our leaders, O Lord, from the national to the local officials, that they may stand by the truth and righteousness. Matakot sila sa iyo, Panginoon, sa pagkakatiwala ninyo, sa pangunang binigay ninyo sa kanila. At gampanan po nila ang kanilang tungkulin na mayroong pagkilala. You are watching over us. Itulot mo po, Ama, na kaming mga iyong mga anak maging halimbawa ng mabuting mamamayan. May pagmamahal sa bayan na hindi namin gustong mapahamak ang aming bansa. Maliit nang may tuturing, pero patuloy pa rin minamaliit ng mga nakapaligid na malaking mga bansa at makapangyarihan. Ama, dulog po namin sa iyo. Mapangyari po, hindi lang kami basta matawag na Christian nation in the Far East, kundi isang realidad, isang katotohanan. At kami sa Marikina Christian Fellowship, hanay sa bilang ng mga manampalataya, mga Kristiyano dito sa aming bansa, meron pong bahagi sa katuparan ng bagay na to. Make us your witnesses, O God. Send, O Lord, your people to the world, representing you well, and having a message, the good news of salvation through Jesus Christ. Maging matapang po kami sa paghahayag nitong katotohanan. Sa anumang uri at paraan at kalalagayan. At kami po nakikidama, nakikiisa sa kalalagayan ng aming mga kapatiran na may pagdadalamhati, ang Sardenya family. Ang mga may karamdaman, Panginoon, ginugupot, patuloy na ginugupo ng mga karamdaman. Nananalangin po kami ng iyong healing touch over their bodies. At magkaroon din po ng emotional, mental healing, O Lord. And above all, spiritual. Holy Spirit of God, even at this very moment, while your people are standing together, praying to you, sa kababaan pong loob, dumadalangin po kami. Dampian ninyo ng inyong banal na presensya ang iyong mga anak. Hanay-hanay. Row by row. Holy Spirit of God, touch your people. I-connect mo ang aming spirit sa iyo, banal na Espiritu ng Diyos right now. At payagan po ninyo managos sa buong katauhan namin, sakupin, Panginoon, ng iyong kabanalan. Hindi lang kami para mapagpala sa pagkakataong ito, kundi talagang makonect ang aming diwa, damdamin sa inyo, O aming Diyos.
at itanghal namin sa aming mga puso si Kristo Jesus, naming Panginoon, naming Hari, naming tagapagligtas. And Holy Spirit, I pray, I humbly pray, inihingi ko po sa iyo, Ama, Panginoong Jesus, banal na Espiritu, maranasan po namin kayo ngayong umaga. I pray this in the mighty name of Jesus our Lord. Amen. Amen. Good morning, magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang isa po sa parang madalas ay nagiging expression ko ay ang bilis po ng panahon. Kaya parang kailan lang po ay Pasko't bagong taon yung pinaghahandaan natin. Yun din po yung panahon ako'y na-hospital at na-operahan. Pero ngayon po ay Pasko ng pagkabuhay na yung paparating. We are now approaching the Holy Week. May plano na po ba kayo para sa Semana Santa? In the coming days po, sa mga susunod na araw ay ihahayag po natin yung mga activities po natin natin bilang church in observance of the Holy Week. Kung ano yung mga gagawin natin, paano natin aalalahanin ang suffering, death, resurrection ng ating Panginoong Jesus. So, watch out. Meron po tayong mga gagawin. Sa mga messages po natin every Sunday, tayo po ay nagbibigay pansin sa buhay, sa kamatayan, sa ministry, at sa mga itinuturo sa teachings ng ating Panginoong Jesus. In the past, napag-usapan natin yung pagbabautismo sa Panginoon, yung kung papaano niya hinarap, yung mga tukso, di ba? Binigyang diin natin yung kahalagahan ng salita ng Diyos na nananahan sa atin so that we could face and be triumphant over temptations. Nakita po natin kung paanong nireject ang Panginoong Jesus dun sa kanyang hometown, sa sariling bayan niya sa Nazareth. And I'm sure merong ilan sa inyo na nakaka-relate po dun, yung mga tao na nakaranas ng rejection mula sa kanilang family, sa kanilang mga kaibigan, mula nang sila'y magdesisyon na sumunod sa Panginoon. And last Sunday, binigyang pansin po natin kung paanong tinawag ng Panginoong Jesus yung kanya pong mga followers. Nare-recall niyo, merong dalawang calling na binanggit doon. First was the call to conversion, yung pagtawag sa mga tao na ilipat yung kanilang pananampalataya, yung kanilang pagtitiwala mula sa kung ano man yon, anong belief o anong bagay o anong tao, patungo sa ating Panginoong Jesus. So we will be converted and put our trust, our faith in the Lord Jesus Christ. And then second, yung call to commission. Kung saan tinawag niya yung kanyang mga alagad para siya ay paglingkuran, and they left everything. Sabi doon, iniiwan nila yung lahat at sumunod sa Panginoong Jesus, and they were trusted to a task. Binigyan sila ng gagawin. Sabi, you will be fishers of men. Trusted to a task. Yan po yung tema natin ngayong taong ito, 2023. Trusted to a task. What is our task? Ano ba yung ipinagkatiwala sa atin? Our task is to proclaim the good news of salvation to all people. Yun po yung ipinagkakatiwala sa atin. Yung ipaalam natin sa lahat ng tao na mahal sila ng Diyos at mayroong magandang plano ang Diyos sa buhay ng mga tao. Kaya ikaw ngayon, maaring ikaw ay narito ngayon o nanonood sa TV, nakikinig sa radyo, at baka hindi mo pa nare-realize, mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos.
At meron po siyang magandang plano sa buhay mo. Meron. Kaya lang, madalas ang tanong, bakit ganon? Kung mahal ako ng Diyos at meron siyang magandang plano sa buhay ko, bakit parang hindi ko naman nararamdaman? Bakit ang gulo-gulo ng buhay ko? Bakit parang ang layo ng Diyos sa akin? Kapatid, baka ikaw ang lumayo. Iniitsapuera mo ang Diyos sa buhay mo. So kung gusto mong maranasan ang pagmamahal ng Diyos at yung magandang plano niya sa buhay mo, magpakumbaba ka, pagsisihan ng mga kasalanan, isuko ang buhay sa Panginoong Hesus, kilalanin siya bilang tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay, hinihintay ka lang niya. Hinihintay ka lang niya. Para po sa mensahe natin sa umagang ito, we'll talk about Jesus cleansed the temple. Nilinis ng Panginoong Hesus ang templo. But before we proceed, let us come to the Lord in prayer. Lord, let the words of my mouth and the meditations of my heart be pleasing to you. Speak to us. Speak to all of us. Do not allow us to be satisfied with just hearing your word. Stir our hearts, Lord. Stir our spirits. Let us understand your word. Don't let us to be satisfied in just hearing it, but let us be doers of your word, not just listeners of it. We pray this in Jesus' name. Amen. Binasa po kanina yung context ng ating o yung teksto ng ating pagbabasihan, yung John chapter 2 verses 13 hanggang 22. Pero tingnan natin ngayon, ano ba yung konteksto nung mga talatang yon? So, unahin natin yung verse prior to that sa verse 12. Sabi, after this, he went down to Capernaum with his mother and brothers and his disciples. There they stayed for a few days. So, sabi nun, after this. Ano po yung tinutukoy dun sa after this? Pagkatapos ng ano? So, after the first miracle in Cana. So, kung saan yung miracle po na yon ay ang ginawa ng Panginoong Jesus, He turned water into wine at the wedding in Cana. Sa may kasalan, naubusan sila ng inumin. So, ang ginawa ng Panginoon, yung tubig ay ginawa niyang alak. Baka sabihin nyo, kita mo, Jesus turned water into wine. So, therefore, okay lang uminom ng alak. Sa mga susunod po nating pagtalakay sa salita ng Diyos, ay pag-aaralan din po natin yung mga miracles na ginawa ng Panginoong Yesus at kasama po ron, ito pong miracle na ito. At doon po'y maunawaan natin kung ano yung papel ng wine sa buhay nila at that time. This account of Jesus, this account of John, ito pong kwento ni John tungkol doon sa pagpunta ni Jesus doon sa temple, para linisin po ito, ay nangyari, sabi, after the first miracle. So nangyari po ito doon sa panimula at the beginning of his ministry. Sa pagsisimula pa lang ng kanyang pagmiministeryo. John was very clear about it when he said after this, after the first miracle, meaning after nung himala po na yon. Sa iba pong mga accounts, kung binabasa natin yung John, sa ibang accounts, meron ding sinulat si Matthew, si Mark, si Luke tungkol sa ginawa ng Panginoong Hesus na paglilinis sa temple. Pero yun pong sulat na yun ni Matthew, ni Mark at ni Luke ay nangyari po towards the end. Sa bandang hulihan ng ministry niya.
It happened pagkatapos nung matagumpay na pagpasok ni Jesus dun sa Jerusalem after po ng linggo ng Palaspas. So, tingnan natin, kailan nangyari ito sa pasimula ng ministry. And then, sabi po dito sa verse 13, when it was almost time for the Jewish Passover, Jesus went up to Jerusalem. So, this happened, nangyari po itong kwentong ito, nung malapit na po yung Passover, Jewish Passover. Alam po niyo sa mga Israelita at that time, ang Passover feast ay napaka-espesyal, napakahalaga po na kapistahan. Dahil ang inaalala po nila yung paglagpas, yung Passover, yung paglagpas ng angel of death dun sa bahay nila. At kaya sila nilagpasan ng angel of death ay dahil naglagay sila ng dugo ng tupa dun sa pinto at hamba ng kanilang bahay. So yung angel of death, Passover, lumagpas. Yung mga bahay na walang nakalagay na, walang ipinahid na dugo, yung mga bahay ng mga Egyptians, pinasok ng angel of death. At ang nangyari po doon, lahat ng panganay na nandun ay namatay, whether tao or hayop, namatay. And that was the last plague. Yun po yung huling salot doon sa Egypt. Pagkatapos po nung Passover na yon, pagkatapos na may mamatay yung mga panganay doon sa mga Egyptians, at walang anumang nagalaw, walang masamang nangyari doon sa mga Israelites, ay pinayagan na po ng Pharaoh yung Israel na makalabas ng Egypt at pumunta doon sa Promised Land, sa pangunguna po ni Moses. So napakahalaga ng Passover feast. Sabi, malapit na yung Jewish Passover nung mangyari ito. And it was also by God's design that the Lord Jesus Christ would die on the cross during the Passover celebration 3 years later. Nung ipako ang Panginoong Hesus sa krus, kalagitnaan ng Passover feast, yung Passover na yun na sineselebrate nila. Doon din namatay ang Panginoong Hesus doon sa krus. At ito po yung Holy Week natin ngayon. So, nai-connect nyo, nare-relate nyo yung significance. Passover, namatay si Jesus Christ. Holy Week. Ayan. Approaching na po tayo dyan. Kung ang dugo ng tupa na ipinahid ng mga Israelites doon sa kanilang pinto ay naging dahilan para lumagpas yung angel of death para sila'y maligtas, ang dugo naman ni Kristo na nabuhos doon sa krus ang siyang naging dahilan ng ating kaligtasan. Kung ang mga Israelita ay pinalaya mula sa pagkakaalipin dun sa Ehipto, tayo naman ngayon ay pinalaya mula sa kaparusahan at sa pagkakaalipin, pagkakabihag sa kasalanan. Yun po yung significance. And then, makita po natin, nung malapit na yung Passover feast, sabi, pumunta ang Panginoong Hesus dun sa temple, at ito yung kanyang nakita. In the temple courts, he found men selling cattle, sheep and doves, and others sitting at tables, exchanging money. Ano ba yung temple? Ano ba yung temple? Pag inisip natin yung temple, baka ang unang papasok sa isip natin, ito yung place of worship. Nagwo-worship sila doon. At nung panahon itong mga Israelites, itong mga Jews, marami silang mga ritual. At yung mga ritual nila, ang involved doon po yung paghahandog nila ng mga sacrifices. Yung mga kalapati o tupa o kung ano man. Diba? So yung ina-expect nila, worship sacrifices. Anong nadatnan ni Jesus? Nadatnan niya, mga tao nagbebenta ng tupa, ng baka, ng kalapate, at pagkatapos merong mga money changers. Money changers. Explain lang po natin bakit merong ganon. Bakit merong ganon. Ayon po sa kanilang kautusan, ang bawat pupunta sa templo, dapat meron silang daladalang offering.
Ang i-offer nila, pwedeng doves, pigeons, yung mga kalapati, pwede rin namang mga cattle or sheep. Pero minsan, kasi nga magpa-pass over pa, so yung mga Jews galing sa iba't ibang mga lugar, naglalakbay sila, so minsan mahirap or hassle yung magdala sila ng kalapati o ng hayop kasi pwedeng mamatay sa biyahe, diba? O kaya naman ay masugatan, bawal ihandog pagkang ganon. So, merong nakaisip, uy, magandang business ito Total, yung mga tao naman nangangailangan ng mga kalapati at tupa, di magbenta tayo para yung mga taong dadating, hindi na sila magbibit-bit kasi para komportable na yung biyahe nila and then dito na lang sila bibili. Yan. Kaya nagbebenta sila doon ng mga sheep, cattle, doves. Kaya lang, sabi sa mga commentaries, naging business center na po daw talaga yung temple courts. At talagang matindi raw yung mga patong, yung mga profit. Kaya sa loob ng temple courts, bago bumili, katakot-takot na tawaran. Yeah, may tawaran pa yung nangyayari. And then, kaya merong money changers kasi po, during their time, nasasakop sila ng Roman Empire. At ang Roman Empire, iba yung pera na ginagamit, yung mga Roman coins. Na ang nakatatak doon sa Roman coins ay kung sino yung emperor. Specific yung utos yung utos na pagkang maghahandog sila, ang gagamitin nila ay sabi yung value, half a shekel. Yung shekel is a Jewish coin. So yung mga tao, ang dala Roman coin, magpapalit sila ng Jewish coin. So eto na naman, may exchange rate na naman silang pag-uusapan. Sabi nila, may inflation ngayon, mataas. So matindi ang palitan, mga ganun. Sa loob ng temple courts, nagtatawaran, nagbebentahan, umiiyak yung tupa, yung baka, nagsisigawan, dito mas mura. Imagine yung chaos, yung gulo sa loob ng temple courts. Makapag-worship pa kaya? Yun po yung kaguluhan na nadatnan ng ating Panginoon. Imagine, yung ingay ng mga sumisigaw ng paninda nila, yung ingay ng mga tupa, baka, yung tawaran ng nangyayari. Pero bago tayo mag-proceed dun sa susunod na verse, kung i-imagine natin ang Panginoong Jesus, anong napipicture ninyo? Siguro napicture nyo ang itsura ng Panginoong Jesus, guwapo, maganda itsura, and then, napakabait. Laging nakangiti. Hindi nagagalit. Malumanay magsalita. Hindi makabasag pinggan. Ganun ba? Ganun ba yung very gentle. Yung sasabihin sa mga tao, halika dito. Ganun ba? Ganun ba ang napipicture niya about Jesus Christ? Now, let's look at the next verse. So, he made a whip out of cords and drove all from the temple area, both the sheep and cattle. He scattered the coins of the money changers and overturned their tables. To those who sold doves, he said, "Get this out of here. How dare you turn my father's house into a market?" Nagtugma ba yung inyong nabivisualize dito sa nangyari? Ito Tagalog para mas maganda. Kumuha siya ng lubid. Ginawang panghagupit. Pagkatapos ipinagtabuyan niyang palabas yung mga nagtitinda. Hindi natin ma-imagine na very gentle na, umalis kayo. Hindi gano'n sabi. Ipinagtabuyan, di ba? Pati na yung mga baka at tupa, and then isinabog niya yung mga salapi, yung pera, yung mga coins ng mga namamalit ng pera, ipinagtaoban niya yung mga mesa. Hindi siguro very gentle na itataob niya. Baka iba yung nabivisualize natin na Jesus Christ, dito sa Jesus Christ na sumulpot dun sa temple. Nagagalit din pala siya. Pagkatapos sabi niya dun sa alisin niyo rito yung mga yan, huwag niyong gawing palengke itong bahay ng tatay ko.
Siguro, medyo malapit siguro yung aking sigaw, no? Yung aking boses. Parang natural ko to eh, na gantong ano. Ha? Kaya sabi ng iba, hindi ako bagay, dapat malumanay lang. That was a rage. A rage. Imagine, hindi lang siya galit eh. Parang galit na galit. In fact, pwede nga sabihin, nagwala si Jesus doon sa temple. Bakit? Bakit siya galit na galit? Ba't siya nagwala? Sabi ng verse, because they have turned the Father's house into a market. Ginawa niyong palengke yung simbahan eh. Ginawa niyong palengke yung templo. Hindi, sa words ko na lang ito siguro, baka sinabi niya, lumayas kayo. Baka ganun pa yung, yung mga terms ko na lang po yan. Paano ba nagiging market? Paano ba nagiging palengke yung house of worship? How can we turn the Father's house into a market? No, napapaisip tayo base dun sa ating nakita. When people enter not to worship, but to make a profit or a gain, doon nagiging palengke yung temple. Pagka yung tao pumupunta, ang intention is not really to worship. Walang intensyong sumamba. The intention is to make a profit or to make a gain. Or when people enter to make a trade or transaction with God. So instead of worship, pagpunta sa temple, naghahanap ng mabebentahan, naghahanap ng mauutangan, naghahanap ng mare-recruit. So recruitment yan, di ba? Yung mga multi-level, ano? Naghahanap ng maa-applyan, naghahanap ng mahihinga ng tulong. Diba? Ang hanap niya is, anong magiging pakinabang? Anong makukuha ko? Pupunta ako sa temple, pupunta ako sa house of worship, hahanapin ko anong pwede kong makuha doon. Anong magiging pakinabang ko? Naghahanap ng maliligawan. Noong mga kabataan namin, madalas kami nare-rebuke ng pastor namin, mga wrong motive kayo, sabi sa amin. No? But on the deeper side, on the more spiritual side, meron din kasing nangyayaring spiritual trade or transaction. Spiritual trade or transaction. Yung pupunta sa temple, pupunta sa house of worship, meron kasing hinihingi kay Lord. May hinihinging favor. Baka maiko-close na deal, may ina-apply na trabaho or promotion, merong exam na kailangang ipasa, merong may sakit sa pamilya, etc., etc. Na ito yung mindset, ito ang mindset. Kailangan kong gawin ito para may gawin si Lord sa buhay ko. Kailangan gawin ko to. So, parang merong trade, merong transaction na kung hindi ko gagawin ito, walang gagawin si Lord sa akin. Kailangan, so parang may deal, Lord, I will do this. In return, you have to do this for me. Alam niyo po, dito tayo magkakaalaman kung anong pagkakilala natin kay Lord. Si Lord ba parang pako? Kailangan pukpukin bago bumaon? Ganun ba tingin natin sa Lord? Si Lord ba kailangang suhulan? Kailangan ng padulas para gumalaw? Yung iba sa inyo, pamilyar na pamilyar sa ganyan. Kailangan may suhol, may padulas para gumalaw. Wala bang ginagawa si Lord? Kaya kailangan meron kang gagawin muna para meron siyang gawin sa buhay mo. Ganun ba yung pagkakilala natin kay Lord? Na parang wala siyang pakialam, wala siyang kinalaman sa buhay ko. And I have to do this. I have to enter into a trade. I have to enter into an exchange. Ganun ba yung pagkakilala natin sa Lord?
So kahit nasa loob ng temple, sa loob ng house of worship, Lord, let's have a deal. I'll do this, you do something for me. Ganun ba siya? So habang nagpe-prepare po nitong message na to, bumalik sa akin yung ginagamit natin na material sa pag-aaral sa discipleship, yung experiencing God. Nare-recall nyo pa ba yung mga realities, yung mga katotohanan doon sa experiencing God? Sabi doon, unang katotohanan, God is always at work around me. Ang Diyos ay laging gumagawa sa akin. Don't ever think na walang ginagawa si Lord. No? Na meron kang kailangan gawin para gumawa siya. Hindi ganun eh. Kasi si Lord, lagi siyang gumagawa. Sabi nga ng Philippians 1:6 eh, God takes the initiative. Kasi siya yung nagpapasimula ng mabuting bagay sa buhay natin, di ba? Yung mabuting bagay na pinasimula ng Diyos, tatapusin niya. So, siya yung nagpasimula at patuloy siyang gumagawa, tatapusin niya yun, yung mabuting bagay na simulan niya. God is always at work. God is always at work. Meron siyang ginagawa. Meron tayong kinakanta. Sabi nung kanta natin, even when I don't see it, He's working. Even when I don't feel it, He's working. He never stopped. He never stopped working. He never stopped. He never stopped working. Di ba nakanta natin yon? Pero bakit nakanta natin? Pero at the back of our minds, walang ginagawa si Lord. Pero no, He never stopped working. And that is true. God is always at work. He is always doing something for you. Don't ever think na may kinakailangan kang gawin to enter into a trade, into an agreement para meron siyang gawin sa buhay natin. But the problem is, we do not see, we do not realize, we do not recognize yung activity niya sa buhay natin. We don't feel His presence. We don't recognize His activities. Bakit kaya? Bakit kaya? Because we are too focused on other things that God is not being involved in our lives. Nakafocus tayo sa maraming mga bagay. Hindi natin nare-recognize, meron pa lang siyang ginagawa. God is always at work. Meron siyang ginagawa. Para makita natin yung ginagawa niya, ma-recognize natin yung ginagawa niya sa buhay natin, isuko natin yung buhay natin sa Panginoon. Kung nagawa mo na, baka ikaw ay lumalayo, magbalik loob ka sa Panginoon. Repent, turn back to God. Ask Him to show His activities in your life. Hilingin mo sa Diyos, Lord, ipakita mo sa akin kung ano yung ginagawa mo. Then once you realize, once you recognize His activities in your life, pag nakita mo na yung ginagawa ng Diyos sa buhay mo, then join Him. Sabi nung pangalawang reality sa experiencing God, ang Diyos ay patuloy na nagnanais na magkaroon ng tunay at personal na kaugnayang may pag-ibig sa akin. Yan ang ginagawa ng Diyos. Gusto niya lagi magkaroon kayo ng personal na kaugnayang may pag-ibig sa Kanya. A relationship that is real and personal. Minsan kasi yung knowledge natin about God is not personal eh. It's a general knowledge. Oo, ang Diyos ay tagapagligtas. Ang tanong, tagapagligtas mo na ba? Kinakailangan personal. Oo, ang Diyos ay gumagawa, pero ano yung ginagawa sa buhay mo? Kailangan personal. Hindi yung na-encourage tayo sa mga testimonies ng ibang mga tao, sa activities ng Diyos sa buhay mo. Ang tanong, personal ba yan? Ano yung nararanasan mo? At yun yung gusto ng Diyos. That's what He is pursuing. A continuing love relationship that is real, yung totoo at personal. At pag nakita na po natin yan, sabi nung reality number 3, God invites me to become involved with Him in His work. Ang Diyos ay nag-aanyaya sa akin na makiisa ako dun sa Kanyang ginagawa. God is always at work. God is doing something. Pag na-recognize mo kung ano yung ginagawa niya, you join Him.
Doon sa kanyang ginagawa, you join Him. Alam po ninyo, may kinalaman ang Diyos sa lahat ng nangyayari sa buhay natin. God is in control. He is sovereign and He is in control. May kinalaman ng Diyos sa lahat ng nangyayari sa buhay mo. May nangyayari sa pamilya mo. May nangyayari sa trabaho mo. O kung ikaw ay nag-aaral, sa pag-aaral mo, may nangyayari. Sa love life mo, sa mga relationships, sa kalusugan mo, even sa finances mo, may kinalaman ng Diyos sa lahat ng nangyayaring yan. Kailangang ma-realize at ma-recognize natin kung ano yung ginagawa ng Diyos dyan sa area na yan ng buhay mo para makatugon tayo ng tama at makasali tayo dun sa kung anong ginagawa niya sa buhay natin. God is always at work. He's doing something. We just have to recognize, Lord, asan yung activity mo? Anong tinuturo mo sa akin? Lord, what is it that you want me to learn? Ano yung gusto mong gawin ko? May kinalaman ng Diyos. Patuloy siyang gumagawa. So, hindi kinakailangang pumasok tayo dun sa trade, dun sa barter, na we do something and then we ask the Lord for something in return, in exchange. Dahil iniisip natin, kaya gagawa ang Diyos kasi kinakailangan gawin ko ito dahil kung hindi ko ito gagawin, walang gagawin si Lord. No. Hindi po ganun. So, nung makita nila na nagwawala si Jesus doon sa temple, naalala ng mga disciples, his disciples remember that it is written, zeal for your house will consume me. Kinokot po dito yung Psalm chapter 69 verse 9. Ang malasakit mo sa iyong bahay ang tutupok sa akin. Yung zeal, yung malasakit or kasigasigan. Because Jesus was very zealous. He is very zealous dun sa tahanan ng kanyang ama, dun sa house of worship na yun. Jesus want to see something in His Father's house. He is looking for worshipers, not traders. Hinahanap niya totoong sumasamba. Honoring God. Honoring God. Because worship, yung pagsamba, this is our response to who God is and what He has done. Laging ang Diyos yung nauna. Response natin yung pagsamba, yung worship activity na ginagawa natin is a response kung sino yung Diyos. Kung kilala natin kung sino yung Diyos na lumalang, yung Diyos na nagsusustain, yung Diyos na nagliligtas, yung Diyos na gumagawa. Kung kilala natin siya, then we respond to who He is by worshiping. And then, pag nakita natin yung activities, yung mga ginagawa niya, yung pagliligtas na ginawa niya sa atin, yung patuloy na pagpapatawad sa ating mga kasalanan, yung buhay na taglay natin na nagmumula sa Kanya, yung mga activities niya na yan, we respond by worship, by worshiping. Doon, zealous ang ating Panginoong Jesus. Hinahanap niya yung mga taong tumutugon. At again, hindi ito trade na kinakailan. Mauna akong gagawa bago tutugon si Lord. Diba? Parang ganun yung pinalalabas. Sisimba muna ako para may gawin si Lord. Magbibigay muna ako para may gawin si Lord. Hindi ganun eh. Hindi tayo nauna eh. Siya yung laging nauna. Yung ginagawa natin is always a response. A response. Kailangang makita muna natin kung sino siya at yung ginagawa niya, then we respond. By worshiping, by going to the temple, by going to the house of worship. It is our response. We do not worship, we do not enter His temple so that God will do something because He is always at work and He never stop working. Patuloy yung paggawa niya. At ang hinahanap niya, yung mga taong pupunta sa temple bilang tugon dun sa naranasan nila na ginawa ng Diyos sa buhay nila. So, nung makita lang nagwawala ang Panginoong Hesus doon sa templo,
Ito nangyari. Then the Jews demanded of him, "What miraculous sign can you show us to prove your authority to do all this?" Parang sinasabi lang, anong karapatan mo para gawin ito? May kay ka ba? Anong karapatan? May authority ka ba dito sa temple na to? By the way, let us reflect dito sa question na ito. Tinatanong lang, may authority ba si Jesus sa temple? May authority ba siyang linisin yung house of worship? Tanong natin ngayon, may authority ba si Lord sa buhay ko? O baka, siguro, ano ba tamang tanong? Binibigyan ko ba ng authority si Lord sa buhay ko? ano ba yung tamang tanong? Dito, kino-question nila anong karapatan mo para gawin yan? So Jesus answered them, "Destroy this temple, and I will raise it again in 3 days." The Jews replied, "It has taken 46 years to build this temple, and you're going to raise it in 3 days?" But the temple he had spoken of was his body. Sabi nung verse 21, ang tinutukoy niya doon sa verse 19, yung kanyang katawan. Referring, of course, in obvious reference, doon sa kanyang kamatayan sa krus, siya ililibing, at sa pangatlong araw, ay mabubuhay siyang muli. So, mare-restore. Because the Lord Jesus offered His life to die on the cross, and He will be the ultimate sacrifice for our sins, then He will rise again on the 3rd day. Kaya tayo nagkaroon ng access to approach the throne of grace of our God is because of the sacrifice of the Lord Jesus Christ, who gave His life. Inialay niya yung buhay niya para magkaroon tayo ng access at makakalapit tayo sa trono ng biyaya ng Diyos. And we could worship Him. In conclusion, reflect lang tayo. Reflect lang tayo. Sa panahon kaya natin sa ngayon. Kung dadalawin kaya ni Jesus ang house of worship ngayon, kung dadalaw kaya si Jesus dito sa atin ngayon, ano kayang makikita niya? Worshippers or traders? Ano kaya yung mga dala-dala natin? Sacrifice o merchandise? Kung dadalaw kaya siya, ano kayang gagawin niya? Magwawala kaya siya? Sino kaya yung mga palalabasin niya? God, the Lord Jesus Christ is very zealous. He's very zealous sa kanyang tahanan. And during the course of His ministry, He cleansed the temple twice. Itong binasa natin, He did it at the beginning of His ministry. Then towards the end, after the triumphant entry, bago siya mamatay dun sa krus, bumalik siya sa temple and He cleansed it once again. God is very much concerned with the house of worship. Alam nyo, siguro wag natin pag-usapan yung lugar. But God is very concerned. He is very concerned with our attitude in worship. Nakikipag-trade ka ba? O talagang nag-worship ka in response sa pagkakilala mo kung sino yung Diyos at kung ano yung ginagawa niya at ginawa niya sa buhay mo. Worship is our response to who God is and what He has done. Let us pray. Panginoon, nagpapasalamat kami. Nais niyo po
na maging maayos kami sa pagharap sa inyo. You are cleansing us by your word. You are teaching us with your word so that we would know you and we would recognize your activities in our lives. Salamat, Panginoon, sa patuloy mong paggawa. Salamat sa pagliligtas mo. Salamat sa paglilinis mo sa amin. Salamat, Panginoon, sa paggabay nyo sa amin. Salamat sa lahat ng ginagawa nyo, Panginoon, in all areas of our lives. And you want us to surrender our lives fully to you. Hayaan niyo pong tumugon kami ng nararapat, ng naaayon, kung ano yung tugon na hinahanap ninyo. Turuan niyo po kami. We pray this in Jesus' name. Tawagin po natin ang mga bata dito sa harapan. Hallelujah. Isang privilege, meron tayo na ating pong naipapanalangin ng mga bata. Alalahanin po natin ang kahalagahan ng bawat buhay at bukas na tangi sa kamay po lamang ng Diyos natin may lalagak, titiwala ang buhay ng ating mga paslit. Naniniwala po tayo mga kapatid, as we raise our right hands towards the children, in the Spirit, we are connecting with the Spirit of God in their behalf. Itaas po natin ang ating mga kanang kamay para sa ating mga anak. Dakila namin Diyos, sa pagharap po sa iyo ng mga batang ito, pagtaas naman namin ng aming mga kamay, maaring hindi po isang formula, hindi po isang parang magico kung ano paman, but there is that connection of the Spirit and the material para po sa kapakanan ng mga batang ito. Dalangin po namin, bawat isa, at maaaring may kasama mga nandoon sa kanilang mga tahanan. O Ama, iguhit po ninyo ang bukas ng bawat isa sa mga batang ito. At sa tulong ng mga magulang and other responsible adults sa paligid nila, may turo sa kanila ang bukas na ito at mabigyang katuparan. Mula sa hanay nila, Panginoon, tatawag kayo na magiging mga lingkod ninyo sa simbahan, sa lipunan, sa anumang katawagan o propesyon balang araw. And make each of them truly a blessing for the family. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Pagpalain ka ng Panginoon, mga anak. God bless you. Para naman po sa pagbasa ng kasulatan, makibukas po kayo sa John 2:13 to 22. John 2:13 to 22. 1, 2, 13 hanggang 22. Kung nakita nyo na po, tayo po tayong lahat. At hayaan nyo pong basahin ko sa inyong harapan habang sinusundan nyo po sa inyong mga hawak na Biblia. Malapit na ang Pasko ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagtitinda ng mga baka, tupa at kalapate, at ang mga namamalit ng salapi. Kumuha siya ng lubid at ginawa iyong panghagupit, at ipinagtabuyan niya ang palabas ng mga nagtitinda, pati na ang mga baka at tupa.
Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit ng pera at pinagtataob ang kanilang mga mesa. Pinagsabi niya ang mga nagtitinda ng kalapate, alam ninyo rito ang mga iyan. Alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Naalala ng kanyang mga alagad ang sinabi sa kasulatan, ang malasakit ko sa iyong bahay ang tutupok sa akin. Dahil dito'y tinanong siya ng mga pinuno ng Hudyo, anong himala ay maipapakita mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito? Sumagot si Jesus, gibain ninyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw ay muli ko itong itatayo. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taong ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling nabuhay, naalala ng kanyang mga alagad ang sinabi niyang ito. At sila'y naniwala sa kasulatan at sa sinabi ni Jesus. Pinagpala po ng Panginoon ang kanyang mga salita. Makakaupo na po tayo. At ihanda po natin ang ating puso't kalooban para sa pakikinig po ng salita ng Diyos. Ay babahagi po ng Reverend Migs po. Good morning, magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang isa po sa parang madalas ay nagiging expression ko ay ang bilis po ng panahon. Kaya parang kailan lang po ay Pasko't bagong taon yung pinaghahandaan natin. Yun din po yung panahon ako'y na-hospital at na-operahan. Pero ngayon po ay Pasko ng pagkabuhay na yung paparating. We are now approaching the Holy Week. May plano na po ba kayo para sa Semana Santa? In the coming days po, sa mga susunod na araw ay ihahayag po natin yung mga activities po natin natin bilang church in observance of the Holy Week. Kung ano yung mga gagawin natin, paano natin aalalahanin ang suffering, death, resurrection ng ating Panginoong Jesus. So, watch out. Meron po tayong mga gagawin. Sa mga messages po natin every Sunday, tayo po ay nagbibigay pansin sa buhay, sa kamatayan, sa ministry, at sa mga itinuturo sa teachings ng ating Panginoong Jesus. In the past, napag-usapan natin yung pagbabautismo sa Panginoon, yung kung papaano niya hinarap yung mga tukso, di ba? Binigyang diin natin yung kahalagahan ng salita ng Diyos na nananahan sa atin so that we could face and be triumphant over temptations. Nakita po natin kung paanong nireject ang Panginoong Jesus dun sa kanyang hometown, sa sariling bayan niya sa Nazareth. And I'm sure merong ilan sa inyo na nakaka-relate po doon, yung mga tao na nakaranas ng rejection mula sa kanilang family, sa kanilang mga kaibigan, mula nang sila'y magdesisyon na sumunod sa Panginoon. And last Sunday, binigyang pansin po natin kung paanong tinawag ng Panginoong Jesus yung kanya pong mga followers. Nare-recall niyo merong 2 calling na binanggit doon. First was the call to conversion, yung pagtawag sa mga tao na ilipat yung kanilang pananampalataya, yung kanilang pagtitiwala mula sa kung ano man yon, anong belief o anong bagay o anong tao, patungo sa ating Panginoong Jesus. So we will be converted and put our trust, our faith in the Lord Jesus Christ. And then second, yung call to commission. Kung saan tinawag niya yung kanyang mga alagad para siya ay paglingkuran, and they left everything. Sabi doon, iniiwan nila yung lahat at sumunod sa Panginoong Jesus, and they were trusted to a task. Binigyan sila ng gagawin. Sabi, you will be fishers of men. Trusted to a task. Yan po yung tema natin ngayong taong ito, 2023. Trusted to a task. What is our task? Ano ba yung ipinagkatiwala sa atin? Our task is to proclaim the good news of salvation to all people.
Yun po yung ipinagkakatiwala sa atin. Yung ipaalam natin sa lahat ng tao na mahal sila ng Diyos at mayroong magandang plano ang Diyos sa buhay ng mga tao. Kaya ikaw ngayon, maaring ikaw ay narito ngayon o nanonood sa TV, nakikinig sa radyo, at baka hindi mo pa nare-realize, mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. At meron po siyang magandang plano sa buhay mo. Meron. Kaya lang, madalas ang tanong, bakit ganon? Kung mahal ako ng Diyos at meron siyang magandang plano sa buhay ko, bakit parang hindi ko naman nararamdaman? Bakit ang gulo-gulo ng buhay ko? Bakit parang ang layo ng Diyos sa akin? Kapatid, baka ikaw ang lumayo. Iniitsapuera mo ang Diyos sa buhay mo. So kung gusto mong maranasan ang pagmamahal ng Diyos at yung magandang plano niya sa buhay mo, magpakumbaba ka, pagsisihan ng mga kasalanan, isuko ang buhay sa Panginoong Hesus, kilalanin siya bilang tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay, hinihintay ka lang niya. Hinihintay ka lang niya. Para po sa mensahe natin sa umagang ito, we'll talk about Jesus cleanse the temple. Nilinis ng Panginoong Hesus ang templo. But before we proceed, let us come to the Lord in prayer. Lord, let the words of my mouth and the meditations of my heart be pleasing to you. Speak to us. Speak to all of us. Do not allow us to be satisfied with just hearing your word. Stir our hearts, Lord. Stir our spirits. Let us understand your word. Don't let us to be satisfied in just hearing it, but let us be doers of your word, not just listeners of it. We pray this in Jesus' name. Amen. Binasa po kanina yung context ng ating o yung teksto ng ating pagbabasihan, yung John chapter 2 verses 13 hanggang 22. Pero tingnan natin ngayon ano ba yung konteksto nung mga talatang yon. So, unahin natin yung verse prior to that sa verse 12. Sabi, after this, he went down to Capernaum with his mother and brothers and his disciples. There they stayed for a few days. So, sabi nun, after this. Ano po yung tinutukoy dun sa after this? Pagkatapos ng ano? So, after the first miracle in Cana. So, kung saan yung miracle po na yon ay ang ginawa ng Panginoong Jesus, He turned water into wine at the wedding in Cana. Sa may kasalan, naubusan sila ng inumin. So, ang ginawa ng Panginoon, yung tubig ay ginawa niyang alak. Baka sabihin nyo, kita mo, Jesus turned water into wine. So, therefore, okay lang uminom ng alak. Sa mga susunod po nating pagtalakay sa salita ng Diyos, ay pag-aaralan din po natin yung mga miracles na ginawa ng Panginoong Yesus. At kasama po ron, ito pong miracle na ito. At doon po'y maunawaan natin kung ano yung papel ng wine sa buhay nila at that time. This account of Jesus, this account of John, ito pong kwento ni John tungkol doon sa pagpunta ni Jesus doon sa temple, para linisin po ito, ay nangyari, sabi, after the first miracle. So nangyari po ito doon sa panimula at the beginning of His ministry. Sa pagsisimula pa lang ng kanyang pagmiministeryo.
John was very clear about it when he said after this, after the first miracle, meaning after nung himala po na yon. Sa iba pong mga accounts, kung binabasa natin yung John, sa ibang accounts, meron ding sinulat si Matthew, si Mark, si Luke tungkol sa ginawa ng Panginoong Hesus na paglilinis sa temple. Pero yun pong sulat na yun ni Matthew, ni Mark at ni Luke ay nangyari po towards the end, sa bandang hulihan ng ministry niya. It happened pagkatapos nung matagumpay na pagpasok ni Jesus dun sa Jerusalem after po ng linggo ng Palaspas. So, tingnan natin, kailan nangyari ito sa pasimula ng ministry. And then, sabi po dito sa verse 13, when it was almost time for the Jewish Passover, Jesus went up to Jerusalem. So, this happened, nangyari po itong kwentong ito, nung malapit na po yung Passover, Jewish Passover. Alam po niyo sa mga Israelita at that time, ang Passover feast ay napaka-espesyal, napakahalaga po na kapistahan. Dahil ang inaalala po nila yung paglagpas, yung Passover, yung paglagpas ng angel of death dun sa bahay nila. At kaya sila nilagpasan ng angel of death ay dahil naglagay sila ng dugo ng tupa dun sa pinto at hamba ng kanilang bahay. So yung angel of death pass over, lumagpas. Yung mga bahay na walang nakalagay na, walang ipinahid na dugo, yung mga bahay ng mga Egyptians, pinasok ng angel of death. At ang nangyari po doon, lahat ng panganay na nandun ay namatay, whether tao or hayop, namatay. And that was the last plague. Yun po yung huling salot doon sa Egypt. Pagkatapos po nung Passover na yon, pagkatapos na may mamatay yung mga panganay doon sa mga Egyptians at walang anumang nagalaw, walang masamang nangyari doon sa mga Israelites, ay pinayagan na po ng Pharaoh yung Israel na makalabas ng Egypt at pumunta doon sa Promised Land, sa pangunguna po ni Moses. So napakahalaga ng Passover feast. Sabi, malapit na yung Jewish Passover nung mangyari ito. And it was also by God's design that the Lord Jesus Christ would die on the cross during the Passover celebration 3 years later. Nung ipako ang Panginoong Hesus sa krus, kalagitnaan ng Passover feast, yung Passover na yun na sineselebrate nila. Doon din namatay ang Panginoong Hesus doon sa krus. At ito po yung Holy Week natin ngayon. So, nai-connect nyo, nare-relate nyo yung significance. Passover, namatay si Jesus Christ, Holy Week. Yan. Approaching na po tayo dyan. Kung ang dugo ng tupa na ipinahid ng mga Israelites doon sa kanilang pinto ay naging dahilan para lumagpas yung angel of death para sila'y maligtas, ang dugo naman ni Kristo na nabuhos doon sa krus ang siyang naging dahilan ng ating kaligtasan. Kung ang mga Israelita ay pinalaya mula sa pagkakaalipin doon sa Ehipto, tayo naman ngayon ay pinalaya mula sa kaparusahan at sa pagkakaalipin, pagkakabihag sa kasalanan. Yun po yung significance. And then, makita po natin, nung malapit na yung Passover feast, sabi, pumunta ang Panginoong Hesus dun sa temple, at ito yung kanyang nakita. In the temple courts, he found men selling cattle, sheep and doves, and others sitting at tables, exchanging money. Ano ba yung temple? Ano ba yung temple? Pag inisip natin yung temple, baka ang unang papasok sa isip natin, ito yung place of worship. Nagwo-worship sila doon. At nung panahon nitong mga Israelites, itong mga Jews, marami silang mga ritual. At yung mga ritual nila, ang involved doon po yung paghahandog nila ng mga sacrifices. Yung mga kalapati o tupa o kung ano man, diba? So yung ina-expect nila, worship sacrifices. Anong nadatna ni Jesus?
Nadatnan niya, mga tao nagbebenta ng tupa, ng baka, ng kalapate, at pagkatapos merong mga money changers. Money changers. Explain lang po natin bakit merong ganon. Bakit merong ganon. Ayon po sa kanilang kautusan, ang bawat pupunta sa templo, dapat meron silang daladalang offering. Ang i-offer nila, pwedeng doves, pigeons, yung mga kalapati, pwede rin namang mga cattle or sheep. Pero minsan, kasi nga magpa-pass over pa, so yung mga Jews galing sa iba't ibang mga lugar, naglalakbay sila, so minsan mahirap or hassle yung magdala sila ng kalapati o ng hayop kasi pwedeng mamatay sa biyahe, diba? O kaya naman ay masugatan, bawal ihandog pagkang ganon. So, merong nakaisip, magandang business ito Total, yung mga tao naman nangangailangan ng mga kalapati at tupa, di magbenta tayo para yung mga taong dadating, hindi na sila magbibit-bit kasi para komportable na yung biyahe nila and then dito na lang sila bibili. Yan. Kaya nagbebenta sila doon ng mga sheep, cattle, doves. Kaya lang, sabi sa mga commentaries, naging business center na po daw talaga yung temple courts. At talagang matindi raw yung mga patong, yung mga profit. Kaya sa loob ng temple courts, bago bumili, katakot-takot na tawaran. Yeah, may tawaran pa yung nangyayari. And then, kaya merong money changers kasi po, during their time, nasasakop sila ng Roman Empire. At ang Roman Empire, iba yung pera na ginagamit, yung mga Roman coins. Na ang nakatatak doon sa Roman coins ay kung sino yung emperor. Specific yung utos ng yung utos na pagkang maghahandog sila, ang gagamitin nila ay sabi yung value, half a shekel. Yung shekel is a Jewish coin. So yung mga tao, ang dala Roman coin, magpapalit sila ng Jewish coin. So eto na naman, may exchange rate na naman silang pag-uusapan. Sabi nila, may inflation ngayon, mataas. So matindi ang palitan, mga ganun. Sa loob ng temple courts, nagtatawaran, nagbebentahan, umiiyak yung tupa, yung baka, nagsisigawan, dito mas mura. Imagine yung chaos, yung gulo sa loob ng temple courts. Makapag-worship pa kaya? Yun po yung kaguluhan na nadatnan ng ating Panginoon. Imagine, yung ingay ng mga sumisigaw ng paninda nila, yung ingay ng mga tupa, baka, yung tawaran ng nangyayari. Pero bago tayo mag-proceed dun sa susunod na verse. Kung i-imagine natin ang Panginoong Jesus, anong napipicture ninyo? Siguro napicture nyo ang itsura ng Panginoong Jesus, guwapo, maganda itsura, and then, napakabait. Laging nakangiti. Hindi nagagalit. Malumanay magsalita. Hindi makabasag pinggan. Ganun ba? Ganun ba yung very gentle. Yung sasabihin sa mga tao, halika dito. Ganun ba? Ganun ba ang napipicture niya about Jesus Christ? Now, let's look at the next verse. So, he made a whip out of cords and drove all from the temple area, both the sheep and cattle. He scattered the coins of the money changers and overturned their tables. To those who sold doves, he said, "Get this out of here. How dare you turn my father's house into a market?" Nagtugma ba yung inyong nabivisualize dito sa nangyari? Ito Tagalog para mas maganda. Kumuha siya ng lubid. Ginawang panghagupit. Pagkatapos ipinagtabuyan niyang palabas yung mga nagtitinda. Hindi natin ma-imagine na very gentle na, umalis kayo. Hindi ganoon sabi. Ipinagtabuyan, di ba? Pati na yung mga baka at tupa, and then isinabog niya yung mga salapi, di ba? Yung pera, yung mga coins ng mga namamalit ng pera, ipinagtaoban niya yung mga mesa. Hindi siguro very gentle na itataob niya.
Baka iba yung nabivisualize natin na Jesus Christ, dito sa Jesus Christ na sumulpot dun sa temple. Nagagalit din pala siya. Pagkatapos sabi niya dun sa alisin niyo rito yung mga yan, huwag niyong gawing palengke itong bahay ng tatay ko. Siguro, medyo malapit siguro yung aking sigaw, yung aking boses, parang natural ko to na gantong Kaya sabi ng iba, hindi ako bagay, dapat malumanay lang. That was a rage. A rage. Imagine, hindi lang siya galit Parang galit na galit. In fact, pwede nga sabihin, nagwala si Jesus doon sa temple. Bakit? Bakit siya galit na galit? Ba't siya nagwala? Sabi ng verse, because they have turned the Father's house into a market. Ginawa niyong palengke yung simbahan Ginawa niyong palengke yung templo. Hindi, sa words ko na lang ito siguro, baka sinabi niya, lumayas kayo. Baka ganun pa yung, mga terms ko na lang po yan. Paano ba nagiging market? Paano ba nagiging palengke yung house of worship? How can we turn the Father's house into a market? Napapaisip tayo base dun sa ating nakita. When people enter not to worship, but to make a profit or a gain, doon nagiging palengke yung temple. Pagka yung tao pumupunta, ang intention is not really to worship. Walang intensyong sumamba. The intention is to make a profit or to make a gain. Or when people enter to make a trade or transaction with God. So instead of worship, pagpunta sa temple, naghahanap ng mabebentahan, naghahanap ng mauutangan, naghahanap ng mare-recruit. Recruitment niyan, di ba? Yung mga multi-level, Naghahanap ng maa-applyan, naghahanap ng mahihingan ng tulong. Diba? Ang hanap niya is, anong magiging pakinabang? Anong makukuha ko? Pupunta ako sa temple, pupunta ako sa house of worship, hahanapin ko anong pwede kong makuha doon. Anong magiging pakinabang ko? Naghahanap ng maliligawan. Ng mga kabataan namin, madalas kami nare-rebuke ng pastor namin, mga wrong motive kayo, sabi sa amin. No? But on the deeper side, on the more spiritual side, meron din kasing nangyayaring spiritual trade or transaction. Spiritual trade or transaction. Yung pupunta sa temple, pupunta sa house of worship, meron kasing hinihingi kay Lord. May hinihinging favor. Baka maiko-close na deal, may ina-apply na trabaho or promotion, merong exam na kailangang ipasa, merong may sakit sa pamilya, etc., etc. Na ito yung mindset, ito ang mindset. Kailangan kong gawin ito para may gawin si Lord sa buhay ko. Kailangan gawin ko to. So, parang merong trade, merong transaction na kung hindi ko gagawin ito, walang gagawin si Lord sa akin. Kailangan, so parang may deal, Lord, I will do this. In return, you have to do this for me. Alam niyo po, dito tayo magkakaalaman kung anong pagkakilala natin kay Lord. Si Lord ba parang pako? Kailangan pukpukin bago bumaon? Ganun ba tingin natin sa Lord? Si Lord ba kailangang suhulan? Kailangan ng padulas para gumalaw? Yung iba sa inyo, pamilyar na pamilyar sa ganyan. Kailangan may suhol, may padulas para gumalaw. Wala bang ginagawa si Lord? Kaya kailangan meron kang gagawin muna para meron siyang gawin sa buhay mo.
Ganun ba yung pagkakilala natin kay Lord? Na parang wala siyang pakialam, wala siyang kinalaman sa buhay ko, and I have to do this, I have to enter into a trade, I have to enter into an exchange. Ganun ba yung pagkakilala natin sa Lord? So, kahit na sa loob ng temple, sa loob ng house of worship, Lord, let's have a deal. I'll do this, you do something for me. Ganun ba siya? So, habang nagpe-prepare po nitong message na to, bumalik sa akin yung ginagamit natin na material sa pag-aaral sa discipleship, yung experiencing God. Nare-recall nyo pa ba yung mga realities, yung mga katotohanan doon sa experiencing God? Sabi doon, unang katotohanan, God is always at work around me. Ang Diyos ay laging gumagawa sa akin. Don't ever think na walang ginagawa si Lord. Na meron kang kailangan gawin para gumawa siya. Hindi ganun eh. Kasi si Lord, lagi siyang gumagawa. Sabi nga ng Philippians 1:6 eh, God takes the initiative. Kasi siya yung nagpapasimula ng mabuting bagay sa buhay natin, di ba? Yung mabuting bagay na pinasimulan ng Diyos, tatapusin niya. So, siya yung nagpasimula at patuloy siyang gumagawa, tatapusin niya yun, yung mabuting bagay na simulan niya. God is always at work. God is always at work. Meron siyang ginagawa. Meron tayong kinakanta. Sabi nung kanta natin, even when I don't see it, He's working. Even when I don't feel it, He's working. He never stop working. He never stop working. Di ba nakanta natin yon? Pero bakit nakanta natin? Pero at the back of our minds, walang ginagawa si Lord. Pero no, He never stop working. And that is true. God is always at work. He is always doing something for you. Don't ever think na may kinakailangan kang gawin to enter into a trade, into an agreement para meron siyang gawin sa buhay natin. But the problem is, we do not see, we do not realize, we do not recognize yung activity niya sa buhay natin. We don't feel His presence. We don't recognize His activities. Bakit kaya? Bakit kaya? Because we are too focused on other things that God is not being involved in our lives. Nakafocus tayo sa maraming mga bagay. Hindi natin nare-recognize, meron pa lang siyang ginagawa. God is always at work. Meron siyang ginagawa. Para makita natin yung ginagawa niya, ma-recognize natin yung ginagawa niya sa buhay natin, isuko natin yung buhay natin sa Panginoon. Kung nagawa mo na, baka ikaw ay lumalayo, magbalik loob ka sa Panginoon. Repent, turn back to God. Ask Him to show His activities in your life. Hilingin mo sa Diyos, Lord, ipakita mo sa akin kung ano yung ginagawa mo. Then once you realize, once you recognize His activities in your life, pag nakita mo na yung ginagawa ng Diyos sa buhay mo, then join Him. Sabi nung pangalawang reality sa experiencing God, ang Diyos ay patuloy na nagnanais na magkaroon ng tunay at personal na kaugnayang may pag-ibig sa akin. Yan ang ginagawa ng Diyos. Gusto niya lagi magkaroon kayo ng personal na kaugnayang may pag-ibig sa Kanya. A relationship that is real and personal. Minsan kasi yung knowledge natin about God is not personal eh. It's a general knowledge. Oo, ang Diyos ay tagapagligtas. Ang tanong, tagapagligtas mo na ba? Kinakailangan personal. Oo, ang Diyos ay gumagawa, pero ano yung ginagawa sa buhay mo? Kailangan personal. Hindi yung na-encourage tayo sa mga testimonies ng ibang mga tao sa activities ng Diyos sa buhay mo. Ang tanong, personal ba yan? Ano yung nararanasan mo? At yun yung gusto ng Diyos. That's what He is pursuing. A continuing love relationship that is real, yung totoo at personal. At pag nakita na po natin yan, sabi nung reality number 3, God invites me to become involved with Him
in His work. Ang Diyos ay nag-aanyaya sa akin na makiisa ako dun sa Kanyang ginagawa. God is always at work. God is doing something. Pag na-recognize mo kung ano yung ginagawa niya, you join Him. Dun sa Kanyang ginagawa, you join Him. Alam po ninyo, may kinalaman ang Diyos sa lahat ng nangyayari sa buhay natin. God is in control. He is sovereign and He is in control. May kinalaman ng Diyos sa lahat ng nangyayari sa buhay mo. May nangyayari sa pamilya mo. May nangyayari sa trabaho mo. O kung ikaw ay nag-aaral, sa pag-aaral mo, may nangyayari. Sa love life mo, sa mga relationships, sa kalusugan mo, even sa finances mo, may kinalaman ng Diyos sa lahat ng nangyayaring yan. Kailangang ma-realize at ma-recognize natin kung ano yung ginagawa ng Diyos dyan sa area na yan ng buhay mo para makatugon tayo ng tama at makasali tayo dun sa kung anong ginagawa niya sa buhay natin. God is always at work. He's doing something. We just have to recognize, Lord, asan yung activity mo? Anong tinuturo mo sa akin? Lord, what is it that you want me to learn? Ano yung gusto mong gawin ko? May kinalaman ng Diyos. Patuloy siyang gumagawa. So, hindi kinakailangang pumasok tayo dun sa trade, dun sa barter, na we do something and then we ask the Lord for something in return, in exchange. Dahil iniisip natin, kaya gagawa ang Diyos kasi kinakailangan gawin ko ito dahil kung hindi ko ito gagawin, walang gagawin si Lord. No. Hindi po ganun. So, nung makita nila na nagwawala si Jesus doon sa temple, naalala ng mga disciples, His disciples remember that it is written, zeal for your house will consume me. Kinokot po dito yung Psalm chapter 69 verse 9. Ang malasakit mo sa iyong bahay ang tutupok sa akin. Yung zeal, yung malasakit or kasigasigan. Because Jesus was very zealous. He is very zealous dun sa tahanan ng kanyang ama, dun sa house of worship na yun. Jesus want to see something in His Father's house. He is looking for worshipers, not traders. Hinahanap niya totoong sumasamba. Honoring God. Honoring God. Because worship, yung pagsamba, this is our response to who God is and what He has done. Laging ang Diyos yung nauna. Response natin yung pagsamba, yung worship activity na ginagawa natin is a response kung sino yung Diyos. Kung kilala natin kung sino yung Diyos na lumalang, yung Diyos na nagsusustain, yung Diyos na nagliligtas, yung Diyos na gumagawa. Kung kilala natin siya, then we respond to who He is by worshiping. And then, pag nakita natin yung activities, yung mga ginagawa niya, yung pagliligtas na ginawa niya sa atin, yung patuloy na pagpapatawad sa ating mga kasalanan, yung buhay na taglay natin na nagmumula sa Kanya, yung mga activities niya na yan, we respond by worship, by worshiping. Doon, zealous ang ating Panginoong Jesus. Hinahanap niya yung mga taong tumutugon. At again, hindi ito trade na kinakailan. Mauna akong gagawa bago tutugon si Lord. Diba? Parang ganun yung pinalalabas eh. Sisimba muna ako para may gawin si Lord. Magbibigay muna ako para may gawin si Lord. Hindi ganun eh. Hindi tayo nauna eh. Siya yung laging nauna. Yung ginagawa natin is always a response. A response. Kailangang makita muna natin kung sino siya at yung ginagawa niya, then we respond. By worshiping, by going to the temple, by going to the house of worship. It is our response. We do not worship, we do not enter His temple so that God will do something because He is always at work and He never stop working. Patuloy yung paggawa niya. At ang hinahanap niya, yung mga taong pupunta sa temple bilang tugon
dun sa naranasan nila na ginawa ng Diyos sa buhay nila. So, nung makita lang nagwawala ang Panginoong Hesus doon sa templo, ito nangyari. Then the Jews demanded of him, "What miraculous sign can you show us to prove your authority to do all this?" Parang sinasabi lang, anong karapatan mo para gawin ito? May kay ka ba? Anong karapatan? May authority ka ba dito sa temple na to? By the way, let us reflect dito sa question na ito. Tinatanong lang, may authority ba si Jesus sa temple? May authority ba siyang linisin yung house of worship? Tanong natin ngayon, may authority ba si Lord sa buhay ko? O baka, siguro, ano ba tamang tanong? Binibigyan ko ba ng authority si Lord sa buhay ko? ano ba yung tamang tanong? Dito, kino-question nila eh, anong karapatan mo para gawin yan? So Jesus answered them, "Destroy this temple, and I will raise it again in 3 days." The Jews replied, "It has taken 46 years to build this temple, and you're going to raise it in 3 days?" But the temple he had spoken of was his body. Sabi nung verse 21, ang tinutukoy niya doon sa verse 19, yung kanyang katawan. Referring, of course, in obvious reference, doon sa kanyang kamatayan sa krus, siya ililibing at sa pangatlong araw ay mabubuhay siyang muli. So, mare-restore. Because the Lord Jesus offered His life to die on the cross, and He will be the ultimate sacrifice for our sins, then He will rise again on the 3rd day. Kaya tayo nagkaroon ng access to approach the throne of grace of our God is because of the sacrifice of the Lord Jesus Christ, who gave His life. Inialay niya yung buhay niya para magkaroon tayo ng access at makakalapit tayo sa trono ng biyaya ng Diyos. And we could worship Him. In conclusion, reflect lang tayo. Reflect lang tayo. Sa panahon kaya natin sa ngayon. Kung dadalawin kaya ni Jesus ang house of worship ngayon, kung dadalaw kaya si Jesus dito sa atin ngayon, ano kayang makikita niya? Worshippers or traders? Ano kaya yung mga dala-dala natin? Sacrifice o merchandise? Kung dadalaw kaya siya, ano kayang gagawin niya? Magwawala kaya siya? Sino kaya yung mga palalabasin niya? God, the Lord Jesus Christ is very zealous. He's very zealous sa kanyang tahanan. And during the course of His ministry, He cleansed the temple twice. Itong binasa natin, He did it at the beginning of His ministry. Then towards the end, after the triumphant entry, bago siya mamatay dun sa krus, bumalik siya sa temple and He cleansed it once again. God is very much concerned with the house of worship. Alam nyo, siguro wag natin pag-usapan yung lugar. But God is very concerned. He is very concerned with our attitude in worship. Nakikipag-trade ka ba? O talagang nag-worship ka in response sa pagkakilala mo kung sino yung Diyos at kung ano yung ginagawa niya at ginawa niya sa buhay mo. Worship is our response to who God is and what He has done. Let us pray.
Panginoon, nagpapasalamat kami. Nais niyo po na maging maayos kami sa pagharap sa inyo. You are cleansing us by your word. You are teaching us with your word so that we would know you and we would recognize your activities in our lives. Salamat, Panginoon, sa patuloy mong paggawa. Salamat sa pagliligtas mo. Salamat sa paglilinis mo sa amin. Salamat, Panginoon, sa paggabay niyo sa amin. Salamat sa lahat ng ginagawa niyo, Panginoon, in all areas of our lives. And you want us to surrender our lives fully to you. Hayaan niyo pong tumugon kami ng nararapat, ng naaayon, kung ano yung tugon na hinahanap ninyo. Turuan niyo po kami. We pray this in Jesus' name. Amen.